Simula nga po nang maglaro si Kai Sotto sa Japan B-League, hindi pa nga siya nagkakaroon dito ng consistent na performance na siyang rason bakit puro mga pambabatikos ang kanyang natatanggap. Kesyo, wala pa rin naman nga daw talagang pinagbago ang kanyang laruan kahit man nagkaroon ito ng experience na maglaro sa NBA Summer League. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang nga pong nag-iba ang galaw ng ating kababayan na si Kai sa Japan ng mga nagdaang linggo matapos siyang mag-average sa kanyang huling 5 laro sa Yokohama ng 20.4 points na may kasamang 10 rebounds a game sa kanyang 73% shooting sa loob ng 25 minutes. At isa nga sa mga rason yan bakit nagagawa niya ito dahil sa tulong ng kanilang point guard na si Yuki Kawamura na nag-average ng 9.4 assist per game. Yes mga idol, ganitong klaseng pass first point guard ang pinakakailangan ng ating kababayan upang maipakita niya ang kanyang tunay na potensyal. May ilang mga fans rin naman ang nagsabi na si Kawamura rin naman ang pinakamagandang nangyari kay Kai Sotto simula nang pumasok ito sa Japan. Sa katunayan, kabilang nga silang dalawa sa mga pinakamagaling na duo sa Asia ngayon since bukod nga sa pagkakaroon nila ng chemistry ay naging unstoppable na rin naman parati ang kanilang ginagawang two-man plays kung saan alam na alam nga po ni Kawamura kung kailan ipapasa kay Kai Sotto ang bola para magtala ng easy points. Samantala, dito naman sa ating pangalawang storya sa balita at magiging epekto ng injury ni Stephen Curry para sa Golden State Warriors. Nabigo nga po ngayong araw ang Golden State Warriors mga idol sa kanilang game laban sa Chicago Bulls 122-125 na siyang rason ng pagbagsak nila sa 33 wins, 29 losses. Pero hindi nga natanggap ngayon ng kanilang kupunan ay ang pagtatamo ng injury ni Stephen Curry matapos itong matapilok sa huling minuto ng kanilang laban. Kaya marami nga pong mga fans ng Warriors ang nag-alala sa kanya ngayon gayong posible talaga na mawala ito sa mga susunod na laban. Pero base rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr, wala pa rin naman ngang malinaw na update patungkol sa injury ng kanilang main man since patuloy pa rin nila itong sinusuri kung gaano kalala ang kanyang natamo at kung gaano katagal mawawala sa kanilang lineup. Subalit inaasahan rin naman ng kanilang team ang posibilidad na mawala ito sa kanilang mga susunod na laro na malaki ang magiging epekto sa kanilang standings. Bali, aminado rin naman ang buong Warriors na wala silang ibang player ngayon na may pangpapalit kay Stephen Curry kapag hindi ito nakapaglaro since napakalaki ng iniaambag nito lalo na sa scoring. Kung inyo nga pong matatandaan, sobrang nahirapan ang Warriors na manalo sa kanilang mga laban ng nagdaang Nobyembre last year simula nang magtamo ito ng injury sa kanyang tuhod. Kaya posible na maulit na naman itong muli sa kanilang mga susunod na laro at iyan nga ang ikinatatakot ngayon ng mga fans lalo pat nakikipag-agawan nga sila ngayon ng pwesto sa standings ng West. Habang dito naman sa ating huling storya sa balitang mabenta nga po kay Tony Brothers ang technical foul. Naibalita ko nga sa inyo na isa nga si Tony Brothers sa mga mismong referee na nagbigay ng walang kwentang technical foul kay Dejounte Murray sa naging laro ng Hawks at Nets matapos siya nitong hindi kausapin. Mabuti na lamang agad rin naman nga itong tinanggal ng liga kinaumagahan. Ngunit ang problema, hindi pa nga doon nagtatapos ang pagsira ni Tony Brothers sa mga laro ng NBA gayong sa naging laban nga po ng Denver Nuggets at Boston Celtics, binigyan na naman niya ng walang kwentang technical foul si Jaylen Brown dahil lamang sa pagpalakpak nito matapos ang kanyang ginawang tira. Kaya dahil dyan, mas lumilinaw, masyado nga talagang nagpa-power tripping si Tony Brothers bilang referee kahit hindi man patungkol sa kanya ang laro. So that's it mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.